Yes! Gaga! Mga suki! Hello there! Yes. Iniwan ko muna sandali ang aking little cutie na tindahan para naman magliwaliw. Total, malapit naman ang Pasko, di ba? Chillax muna. Pero, mga suki, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhang business at mga business tips na rin. Ako po si Laban Yuver at ito pa rin po ang inyong number 1 and trusted negosyo partner on TV, ang Go Negosyo! Kaya mo tagumpay sa kahirapan! Walang iwanan mga suki dahil ngayong araw, sasaludo tayo sa isa na namang batang idolo na siyang nasa likod ng Team Manila. Aalamin din natin ang kakaibang negosyo ng bigasan ko at sa MBA, matututunan nating proteksyonan ang ating brand sa tulong ng mentor from the IPO. Hindi makukumpleto ang ating tsikahan kung wala tayong makikilalang tatak negosyo at dahil dyan, tampok namin ang storya ng Pinalo. Talaga namang napakayaman natin mga Pilipino pagdating sa ating kultura. Dagdagan pa ng sipag at creativity, isang magandang formula na yan para makabuo ng isang business opportunity. Yan ang kwento ng magkaibigang Joseph Lee Alviar at Raymond Ponsalan na talaga namang kitang-kita ang pagkakaroon ng Pinoy Pride sa kanilang mga printed shirts. Alamin ang kanilang kwento at ng Team Manila dito sa Idol Ka! Well, nag-start out kami sa sa university. Classmate kami ni Mon sa UST and pretty much yung pareho namin gusto yung mga nakikita namin ng mga works. Para pareho kami ng taste, pareho kami ng mga goals, and then yung work ethic. So parang naisip namin na after university, gusto namin gawin yung mga ganong klaseng projects, mga album packaging or something related sa fashion. We want to use the name Manila because before walang gumagamit ng graphic design na term. It's all about advertising agencies. You can elevate our culture by doing shirts na celebrating the culture and the image of the Philippines. Before kasi nung college, we have our own setup ni Joey na dalawang Macs and scanner and printer. Nung nasa nag-aaral ako ng masteral sa States, marami akong nami-meet na representative ng iba-ibang places. Pare, meron akong nami-meet ng mga graphic designers coming from London, from Japan, from New York. Mostly, hati siya design studio, which nag-work kami sa mga corporate brands, and then half of this creative part ng office is retail naman. The one who do marketing, collaterals for the store, the design of the t-shirts, and then the other, yung first part naman ng office is the admin, accounting, operations. Then the second part is production, but ngayong Christmas season kaya temporarily sa pop-up store na we're selling old stocks. We want to be the representative of what's going on in terms of graphic design sa place namin. Kaya nilagay namin Team Manila Graphic Design Studio Inc. We just came out with artwork, mga artwork na digital artwork that it's part of the tourism parang campaign na ginagawa namin. It's called the Help DOT posters. That's one. So mabibili niyo sila para sa pambahay or sa mga maliliit na places niyo. Doon lang kami nagsimula sa 4 square meter store na tindahan. Kasi yun yung yung forte namin. Doing creatives and expanding more stores para mas kumalat yung business and the brand. So running a whole business talaga, it's not yung kumbaga bago sa amin yan. Parang nag-dive kami dun sa running people, yung management, yun ang mga issues na hindi namin parang per day namin siya napapag-aralan. So yun yung mga challenge namin. Parang gusto namin palaging collaborate sa other people, other groups, and in the future gusto pa rin namin sila mag more collaboration, especially if it's supporting
other Filipino creatives or Filipino, yung mga Filipino advocacies. Naniniwala kami sa the power of design. Na if you apply good design to the environment, present your place well to the world, have good websites, have good materials, we can organize yung mess sa around us. So that's one of our advocacy. Advice namin sa mga ibang gustong gumawa ng business na katulad ng ganito or kahit ano. Especially the youth na try it while you're still young. Even if it's small scale, parang believe in yourself na kaya mo gawin yun. Kasi maraming ibang gumagawa ng na gaya-gaya lang or then second siguro is focus talaga na magkaroon ng voice talaga na concrete na advocacy. Parang illustrate kung ano yung image ng Pilipino. Kung ano ba talaga yung real Filipino or real Philippine sa pamagitan ng paglagay sa merchandise and mabili siya ng foreigner o madala siya ng Pilipino sa ibang bansa. And hopefully just continue doing it hanggang magkakaroon ka na ng body of work na you'll be proud of. Hep! Diyan lang kayo, magbabalik pa ang Go Negosyo. Kaya mo, tagumpay sa kahirapan. Hello there. Sukin na kamabangha ang ating business story ngayon dahil ang kanilang unang objective, tulungan ang mga OFW. Pero ngayon, eto na! Ang mga namimili ng bigas, abay mapapadali ang buhay dahil pwede nang bumili online ng bigas. O di ba, bongga? Alamin natin ang buong kwento ng bigasanko.com mula mismo sa kanilang Managing Director na si Mr. James Allenton dito sa Out of the Box. My name is Ramilton James Allenton. Nag-start ako ng offer ng franchising July 15. So, inano ko na siya, inano ko siya sa online. Nag-advertise ako online, especially Facebook. This is bigasanko.com rice grain franchise. This is my 7th location. And this is we're in Bagong Silang. Ang aming franchise is talagang bigasan, pure rice grain. Nakita ko ang concept ng franchising, ang bilis. So with the power of franchising, sabi ko kayang mag-multiply nito sa maliit na maiksing panahon. Maraming magkakaroon ng jobs dahil maraming maipuputak na stores. Nag-exhibit kami no October 27 to 29 sa Philippine SME and Franchise Expo sa PICC. And also, nabigyan tayo ng 2011 Consumer's Choice Awards. Meron tayong Most Outstanding Rice Retailing Store. At saka, ang kagandahan dito, first and only rice franchise sa Pilipinas. Ito ang aming head office and warehouse sa Caloocan. You can see us here at Maligaya Park, Caloocan City. And this is our office warehouse. Ito ang ilan sa mga na-open namin franchises. We have Las Piñas, Pasay, Bulacan, San Jose Bulacan, Victoria Laguna. Now we have Marikina, and then we have Bagong Silang, and now meron tayong Pateros. Mahirap makahanap talaga ng magandang variety ng bigas. Tapos yung mismong pure, yung walang halo. Tapos, pipilitin mong makuha din at the right price for the consumers. Mangangarap ka na rin lang. Isipin mo na kung ano yung kayang sa tingin mong kaya mo talaga. Well, itong goal ko, 7,000 bigasan ko franchises. Yan. So,
sabi ko, kailangan ko ng isang dispenser na talagang ma-maintain niya yung cleanliness from the miller, diretso sa sako yun, di ba? So, diretso na dyan. So, from miller to consumers ang mangyayari na nun. We have our own rice dispenser. This is the first and only commercial rice dispenser. So, dinidispense po siya through here. And then, talagang correct po ang aming timbang because we're using digital weighing scale. Ang kagandahan pa nito, meron pa tayong computer. So, I have designed our own POS system, sales and inventory system, na mamamonitor nyo. Kahit OFW ka, busy kang empleyado, wala kang time pumunta sa store mo, you can monitor your sales. Kung ilan ang dumating sa'yo na inventory, yun din dapat ang benta mo. So, dito, hindi ka madadaya ng nilagay mong tao. Talagang every week, kumari ubos. Kasi kailangan maganda ang varieties mo, hindi ka binubokbok. So, kailangan talagang bago lagi. Tumatagal ang product sa amin, minsan maabot ng mga 3 days. Kailangan ma-distribute na kagad. Alam ko yung buhay ng isang OFW. So, with that, gusto ko rin silang matulungan na mabigyan sila ng business. Sa akin, na-experience ko talaga napakasakit kasi for the first 2 weeks, ayaw tumabi sa akin ng mga bata. Hindi nila ako kilala eh. Masakit sa isang OFW. Exciting pag umuwi ka. Pero ang pinakamasakit na part sa isang OFW is yung iiwanan mo uli. Kasi nakita mo na sila, naging malapit na siya sa'yo, tapos bigla kang aalis. So ito, nag-push talaga ako na kailangan magkaroon ako ng isang business. At the same time, matutulungan ko rin yung kapwa ko mga OFW. Iba ang may sarili kang negosyo. Kasi dito nakakapag-create ka ng jobs. So nakakatulong ka sa maraming tao. Yun lang naman din ang purpose din natin sa life, di ba? So the more you help other people, mas lalo kang mag-bless. Kaya mag-go negosyo, kaya mo. MBA is up next, kaya tutok lang dito sa Go Negosyo, kaya mo, tagumpay sa kahirapan! Of course, meron akong isi-share sa inyo na email mula sa email address na hemorloreta@yahoo.com at ayon sa kanya, we plan to engage in a small business with one food product as our main commodity. Selling of this food item in varied processed product will be made through kiosk. Please let us know where we could register the proposed brand design of this product so our business could be protected. Thanks. Maraming salamat din sa iyong interesting question, hemorloreta@yahoo.com, at huwag kang mag-alala dahil sasagutin ang katanungan mong yan ni Mr. Marlo Carag ng Intellectual Property Office dito sa ating magandang business advice. Ang brand, yun yung intellectual property na most visible, kaya naging most visible kasi yun yung pinagbibihis ng produkto mo. Yun yung nagdi-distinguish sa'yo sa mga competitors mo sa marketplace. Mahalaga siya kasi pag nakarehistro siya sa amin, pwede magkakaroon ka ng monopoly and control. Ikaw lang ang makakagamit, kontrolado mo kung sino yung gusto mong pagamitin at hindi mo pwedeng pagamitin ng brand mo. Ang brand nila ay mapapangalagaan through registration kasi to protect them from copying sa mga imitators, sa mga infringers yung tinatawag. Kasi marami ng kaso na nakikita natin na hindi pag registered ka, mas madali mong may enforce kasi may titulo ka, yung certificate of registration. Pag wala kang nun, mas mahirap i-enforce. Kasi paano mong patutunayan? Mas mahaba yung proseso sa yung legal way na patutunayan mo na sa'yo talaga. Ano ang magiging proof mo? Kaya sabi nila sa batas, yung certificate of registration ng isang trademark o brand, yun ang prima facie evidence na ikaw ang may-ari. Kung wala ka nun, mahirap patunayan. Pag may na-discover ka ng may nanggagaya sa'yo, ang unang ginagawa is, siyempre, yung lawyer mo, yung representative mo, aalamin niya yung kung saan, lugar at lahat. Tapos,
magbibigay kayo ng letter muna. No-notify nyo muna. Tapos, may bibigay ng deadline yan na tigil mo na. Pag ayaw, punta na kayo sa korte. Itong Go Negosyo, no, yung Go Negosyo sa isang advocacy, small entity, para sa mga small entity, mga 100 million total assets and below. Yung word lang na Go Negosyo, walang kulay, is 1,090.80 filing fee. Ang suggestion namin at ang ina-advocate din ng opisina is, kung may naisip ka ng brand, pagkataas mong check-in sa amin na walang katulad, tapos alam mo, as a business person, alam mo agad, papatok, di ba? I-file mo na. Para baka maunahan ka pa eh. Sa mga MSMEs and SMEs natin, advisable po na yung i-search nyo muna sa website namin kung merong katulad. Pag wala po, diretso nyo na i-file sa amin ang inyong trademarks. Mas maganda kung protected kayo. Mas madali po ang pag-i-enforce nyo ng rights nyo sa trademark. Yung mga satellite offices po namin around the country, meron kami mga field specialist doon na handang magbigay ng advice sa inyo kung ano yung on how to go about registering your brands. Ganun pala yun, pwede nating maprotektahan ang ating mga brand o mga authentic products. O di ba, bongga? Maraming salamat sa iyong advice, Mr. Marlo. At eto na! Susunod na ang ating tatak negosyo. Kaya dyan lang kayo, magbabalik pa ang Go Negosyo. Kaya mo! Tagumpay sa kahirapan! Truly Pinoy, appetizing, affordable at socially responsible. Yun po ang mga perfect words na nagde-describe sa ating tatak negosyante ngayong araw. Siya ay walang iba kundi si Mr. Romel Juan, ang may-ari ng Pinoy Kainan na Binalot. Kung paano niya nababalanse ang lahat ng aspeto ng kanyang pagnenegosyo, siya mismo magkukwento sa atin dito sa Tatak Negosyo. We started Binalot way back in 1996. After college, naghahanap kami ng negosyong papasukan ng brother ko. And we decided to go into food. And it started when we remembered how my mother used to wrap our food in banana leaves, yung pag nag-outing kami. So nagsimula kami, guerrilla operations muna. Kumbaga, nagdi-deliver muna kami sa mga kaibigan. Tapos nag-progress kami ng delivery na. Gumawa kami ng delivery operation, gumawa kami ng mga motorsiklo. Nag-deliver kami around Makati. Dahil din sa isang trahedya, yung bumagyo ang Milenyo, naubos lahat ng dahon ng saging sa buong Luzon. So we had to import our banana leaves from Iloilo. That's when we decided to come up with our CSR na rin, yung corporate social responsibility namin. And that's when we established the Dahon program, yung dangal at hanap buhay para sa nayon. Nag-adapt kami ng isang komunidad sa Nagcarlan, Laguna, where we employ 30 families. Yung mga kalalakihan ang humahango ng dahon ng saging dun sa mga bundok. Tapos yung mga kababaihan, dinadala doon sa cutting area namin doon, yung mga kababaihan na nagugupit ng dahon ng saging. And because of that, we won a lot of awards. We won the UPS Centennial Award, the Anvil Award, Entrepreneur Magazine gave us a special citation, PRA, the Bid Challenge, and the most recent was the IACRA, the Intel AIM Corporate Responsibility Award. Gave us their top prize as the best corporate responsibility. I think building an organization is my best motivation, and training and developing our people, and touching the lives of many other people, not just our employees, but also the various stakeholders, our suppliers, and the communities that we support.
Right now, I'm also an advocate of entrepreneurship. That's why I support Go Negosyo. In times of crisis, there is always an opportunity. And it's always an opportunity to learn. Actually, kaya kami napasok sa mga food court dati dahil din sa Asian crisis. Yung bumagsak ang ekonomiya ng buong Luzon in 1997, bumagsak din yung delivery market namin. Maraming mga challenges, even with the biggest challenge always with us is HR, human resources. Kasi you have to get the right people doing the right jobs talaga. And siyempre, dependent din yung success ng ating organization dun sa mga tao natin. With failure, mas marami kang matututunan. And it's not really how many times you fall, it's how many times you get back on. Right now, we are growing conservatively. We will end the year with 40 stores. Next year, we have a conservative projection lang. Maghahanap lang kami siguro ng mga probinsya where we can have area development. So, gusto namin ngayon pumasok regional in each region, tapos area development. So, each area, gusto namin makahanap ng isang partner doon o franchisee that can develop mga 5 or 10 stores in each province. Malawak yung mga plans namin. Of course, we want to saturate the whole of Luzon and then go towards the Visayas and Mindanao islands also. Tapos siyempre, pag masaturate yung Philippines, we would like to go out also where the Filipino OFWs are. Because we are competing in the Filipino food category. Pero of course, siyempre may sarili kaming timpla, na consistent yung quality ng binalot kasi it comes from one commissary only. We are slowly introducing menus from Bicol. So meron na rin kaming pinangat, yung kanilang laing doon. Likas na masayahin ng mga Pilipino. So parang inisip lang namin, lagyan din natin ng medyo rhyme or rhyming yung mga pangalan, medyo nakakatawa. So yan, meron tayong mga Bistikwala steak, yung mga Taparap-sarap, Fried tilapia. At kung titingnan mo yung mga design natin dito sa tindahan, it depicts Filipino culture. Yung mga nagbabayanihan, yung mga naghaharanahan, yung mga nagmamano sa mga grandfather at grandmother, yung respeto ng Pilipino. If you want to look for a business na hilig mo, maghanap ka ng isang magandang franchise kasi mas madali ang isang prangkisa kasi mas mataas ang success rate ng franchise. Look into Binalot kasi syempre lahat ng Pilipino kailangan pa rin kumain yan at paboritong pagkain ng Pilipino, Filipino food. So, go for it. Magnegosyo kayo. Go negosyo. Ayan mga suki, tapos na naman ang ating programa pero alam ko marami naman tayong natutunan. Ako nga, ang dami ko na naman naisulat sa aking Go Negosyo notebook. Sana kayo rin. Kaya, next week ulit kita-kita ulit tayo. Ako po si Lama Nuveran. Ito pa rin po ang yung #1 and trusted negosyo partner on TV, ang Go Negosyo. Kaya mo! Tagumpay sa kahirapan! Siyempre, huwag kalimutang bumili ng mga Go Negosyo books, lalo na ang pinakabagong 50 Inspiring Stories of Young Entrepreneurs. Available po yan sa lahat ng leading bookstores nationwide. Maraming salamat sa aking mga sponsors, Folded and Hung for my outfit, Grun Diseño for my accessories, at Noel Velasco of Novel Dental Clinic. At mula sa Go Negosyo, salamat sa Reyes Hair Cutters, RFM Good Value Store, at sa ating mga annual partners, PLDT Emanation, Smart Communications, RFM Corporation, BPI Family Kanegosyo, Avon Cosmetics, Condura, Multiply.co, Isuzu, LBC Group of Companies, at Orchard Property Marketing Corporation.